mukhang marami yung tubig eh. Anong marami ang tubig? Gorda, bendita yan. Nandito tayo sa loob ng simbahan. Sige na. May, pagkatapos natin dito, anak, dalhin natin si Baby Scarlett kay Father para ma-bless siya. Tapos, para maplano na rin natin yung binyag niya. Kung pwede na rin isabay yung kumpil ni Christian. Nay, saka na natin pag-usapan yan. Gastos lang yan eh. Mas maagang mabibinyagan ng bata. Mas maganda. Dagdag proteksyon din sa kanya yun. Nay, wag muna nating pag-usapan. May mas mga importanteng bagay pa tayo kailangan asikasuhin. Eh, ano naman eh? Hayaan mo na siya. Nasa simbahan tayo. Hindi dito ang lugar para mag-diskusyon. Ba kayo? Ano ang ating gagawin kapag kalikasan na ang nagalit? Gaya ng trahedya sa isla ng Bohol noong 2013. Nagimbal ang marami sa isa sa pinakamalakas na lindol sa kasaysayan. Maraming pangarap ang gumuho, pero may mga pambihirang kwento rin ng himala na umangat sa gitna ng kalamidad. Magandang hapon po mga kapuso, ito po ang Wish Ko Lang. Naku anak, mabuti na lang at panghapon ka na ngayon. O di may makakatulong na si nanay para magligpit, hindi ba? O. Paglaki ko po, Nay. Ako na pong magbabatay ng tindahan. Magpahinga na lang po kayo sa bahay. Aba, hindi pwede yun. Kaya nga kita pinag-aaral eh. Ayokong magtinda ka para lang mabuhay tulad ni nanay. Ayoko nung ganun. Gusto ko anak eh, makagraduate ka ng pag-aaral. Makatapos ka sa kolehiyo o hindi ba? Para makakita ka ng magandang trabaho. O, diba? Tapos, Nay, ibibil ko po kayo ng malaking tindahan. Wow, malaking tindahan. Ang sweet-sweet naman ang anak ko. Ayan, nalaglag tuloy. Oh, Marita, tagal pa ba kayo diyang mag-ina? Ay, okay naman. Paano po na... Ay. Nay, tulungan ko na po kayo magsara ng tindahan. Wag na. Patapos na kami. Isabay mo na lang to si Christian. At kami na lang ang bibili ni tatay mo ng gatas, Miss Sigurado Scarlett. po kayo? Oo. Christian, Sige tara. na, anak. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Nay, mauna na kami, tay. O, ingat kayo, Sige po, ha? sige po. Ano na? Yeah. Cute. No. Nay, ano? Buhatin mo? Pasok ko na siya. Oh. Patulugin ko na ha. Teka. Asan yung pang-kontra-usog niya? Eto, Nay. Tinanggal ko eh, kasi baka makain niya. Ano, bakit tinanggal mo? Anak, masamang inaalis yan. Kanina pa natin tinatawanan, linalaro. Mamaya sakitan ng tiyan yan. Ano ka ba? O sige, kung ayaw mo ilagay yan, na. Nay! Kadiri naman kayo Ano ka ba? Anong kadiri ka dyan? O ikaw naman, ang lakas ng usog mo. Ay, naku po. Eh, hindi kadiri yan. Mula nung bata kayo, yan ang ginagawa ko sa inyo. Nay, hindi na uso yung usog-usog ngayon. Hindi kailangan uso-uso yan eh. Ang tigas ng ulo mo eh. Akin na, isuot natin. Nay, wag na nga po. Isuot. Nay, wag na nga. Isuot natin. Ayan tuloy, nasira. Nay, alam mo, papasok na lang kami. Ay, nako. Iba na talaga ang panahon ngayon. Ayaw na nila makinig sa matanda. Ayaw na talagang sumunod sa mga nakagawian natin. Kung sana dumating yung araw na
pagsisihan nila yung hindi pagsunod sa mga turo ng mga matatanda. Mahal, paano? Alis na ako. Mauna na ako. Bye-bye, baby! Bye-bye! Nay! Nay, mauna na ako. Sige. Ingat Sige ka. po. Naku, iwan ko muna apo ko. Naku, babay apo. I love you. Love you, mamimiss ko apo ko. Nay, ingat kayo ha. Ingat kayo. O, ikaw, ingatan mo tong apo ko. At ayusin mo tong kulambo, ha? Ayoko makagat siya ng lamok. Nay, alam ko na po yun. Sige na, mauna na kayo. Ito talaga. Ingat. Sige, Sige na, mauna ingat kami. kayo dyan. Baby. Saan kaya yung rosaryo na to? Ay, naku, nakalimutan ko na naman. Wala ka atang gatas. Nako, baby, saglit lang ha. Magtitimpla lang ako. Babalik ako ha. Magandang umaga po. Ay, magandang umaga naman po. Wala po atang rosaryo ninyo ngayon dito. Talagang yung rosaryo ko po ang napansin ninyo, ha? Kung minsan po, may sinasadyang mangyari para sa mas mabuting dahilan. Magandang umaga po. Ay, magandang umaga naman po. Wala po atang rosaryo ninyo ngayon dito. Talagang yung rosaryo ko po ang napansin ninyo, ha? Eh, nakalimutan ko yata sa bahay. Pero ang totoo niyan, hindi ko alam kung saan ko nakalimutan. Eh, naku, alam mo naman, pag tumatanda talagang isang tao, makakalimutin. Eh, naku. Kung minsan po, may sinasadyang mangyari para sa mas mabuting dahilan. Tandaan niyo na lang po, ang pananampalataya ninyo ang magliligtas sa mahal niyo sa buhay ngayong araw na to. Tay! Parang gumagalaw yung lupa! Christian, huwag mo ugain yung lamesa. Lindol! Balik na tayo sa bahay! Tara na, takbo na! Nakapagtala ng 7.2 magnitude na lindol na nadama halos sa buong Central Visayas. Habang nangyayari ito, magkakahiwalay ang pamilya ni Aling Marita. Kaya gano'n na lamang ang pag-aalala niya sa kanila. Sama Jarvis! Yes! Magnitude 7.2 ang lindol na tumama dito sa Bohol. At ang sabi nila, katumbas raw ng lakas ng lindol na yan ay 32 na bomba na bumagsak sa Hiroshima sa Japan nung araw. Nay!
Nay! Nay! Tulungan niyo kami, Nay! Mary May! Nay! Tulungan mo kami, Nay! Nay! Tulungan mo kami! Nay! Nay! Ha? Dito kami! Tulungan mo kami, Nay! Teka! Teka muna, sandali! Nay! Tulungan mo kami, Nay! Nay! Dali! Gusto ko tulungan niyo kami! Ingat kayo! Tulungan niyo ako! Dali! Dali! Nay! Asan si Scarlett? Scarlett! Naku, apo ko! Dali! Apo ko! Diyos ko, tulungan niyo po kami. Diyos ko. Dali! Si Scarlett, Nay! Hindi siya pwede mamatayan na! Hindi siya pwede mamatay, Diyos ko! Hindi pwede mamatay ang apo ko! Anak! Salamat! Matapos ang mapaminsalang lindol noong 2013, patuloy ang pagbangon ng mga kababayan nating Boholano. Dito sa Sagbayan, balik normal na ang buhay ng mga residente. Kabilang ang pamilya ni Nanay Marita sa libu-libong naapektuhan ng 7.2 magnitude na lindol na sumira sa maraming ari-arian at kumitil sa buhay ng ilan. Yung mga bahay namin, tumingin ako sa bahay namin, na-shock ko, lahat bagsak. Bagsak lahat ng bahay namin. Sabi ko ni Lord, Lord, yung mga bahay, mapapalitan pa yung buhay sa mga anak ko at sa mga apo ko. Salamat, maraming salamat. Saksi si Cara David. Nagpasalamat ako sa Lord kahit anong nangyari. Ganito. Nasa kalagitnaan ako ng panayam kay Aling Marita nang muli kaming makaramdam ng aftershock sa Sagbayan, Bohol. Po kayo nung nangyari po yung lindol? Dito sa... mayroon pa? Ay, oh my God! Teka. Nagkaroon ng aftershocks eh. Okay, hindi, wala po yun, wala po. Habang buhay nang nakatatak sa isip ni Nanay Marita, ang 15 ng Oktubre 2013. Inakala kasi niyang yun na ang kanilang katapusan. Pag nangyari yun, akala ko patay na. Hindi ko maano, sobrang takot. Akala ko patay na tanan yung pamilya ko. The magnitude of that earthquake was 7.2. So Sagbayan was one of the most badly affected at that time. Merong isang baby doon na miraculously nag-burn down yung bahay pero nandoon siya sa ilalim. Yung nanay na rin ang nagligtas sa baby. No? That was miraculously being protected by a certain chair. Pagkatapos ng lindol, dito ako papasok sa yung mga dingding at saka atip bumagsak. Doon si Bibi Scarlett sa ilalim na upuan at sa ilalim ng mga dingding na nakabasag. Diyan, lahat ito bumagsak. Sa kanila pupunta. Yung pultahan, siya yung nakakover sa amin. Nung nahinay na ang kanang linog mo to hinggawas mi sa kong bata niya. Tanaw na ako kay wala na mo siya ni buka tapos yung dungga niyang mata puno naman siya sa semento mo sige kog papabi na kog patay na siya mo to.
Himala na nga kung ituring ni na Mary May at Nanay Marita ang nangyaring pagkakasalba sa ngayon 3 taon nang si Scarlett. Oh, nakasalamat ako ni Lord na niligtas niya si Baby Scarlett. Himala, 3 buwan pa. Hindi na gumalaw. Kala namin patay na. Sige ana ba? Itong ahal siya nga niya. Hihilak, umiyak siya, malakas. Pag umiyak niya, sobrang saya ko. Sabi ko, Lord, thank you po. Thank you po sa lahat. Matapos ang lindol, sinikap ni Nanay Marita na makapunta sa Manawag bilang pasasalamat sa birheng anyay sumagip sa buhay ng apo. At ngayon, may isang simbahan pa siyang pinaplanong mabisita. Sabi nila, maganda doon sa Simala. Marit, doon maganda yung Mama Mary nasa itaas. Sabi ko, sige lang po, baka next time makapunta ako. Pag may tulong sa kanya na hindi nagipit sa panahon at sa pera. Habang si Mary May, lahat daw ay gagawin niya para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang munting anghel na si Scarlett. Sa ngayon, muli nang bumabangon ang pamilya Maldura mula sa trahedya. Habang buhay daw nilang ipagpapasalamat ang ikalawang pagkakataon upang lasapin ang sarap ng pangalawang buhay. Ipinasyal namin ang pamilya Maldura sa isang park dito sa Bohol. Enjoy na enjoy sila habang pinagmamasdan ang tanyag na Chocolate Hills. Lalo na nang makita nila ang bagong atraksyon dito na zip bike. Ano ba mo anak? Ikaw ay nasa wish ko lang. Saan? Wish ko lang. Nadool na. Totoo ang inyong nakikita, Nanay Marita. Kayo na nga ay nasa wish ko lang. Masaya. Ano, Hindi ko nakapaniwala. Dito kami ngayon. Surprise. At dahil kayo ay tampok sa aming programa, may mga inihanda kaming regalo para sa inyo. Agad na nilapitan ni Scarlett ang regalo naming bike. At excited na itong sinakyan. Itong si Scarlett, ayaw na halos bumaba sa bisikleta. Thank you. Pero bukod pa riyan, marami pa kaming mga regalo para sa kanya. Gaya ng mga bagong damit at laruan. Masaya po. Pasalamat po ako sa wish ko lang na binigyan nila si Scarlett ng mga damit at saka bike kasi yan po ang gusto niya, bike. Salamat po. Marami pong salamat sa inyo. At sa kay Baby, yung tulong mo kay Baby Scarlett at sa amin. Salamat kayo. At para naman kay Mary May, may pandagdag puhunan kami para sa inyong munting negosyo. Malaking tulong po sa aming puhunan. Kasi yung inaangkat lang po yung mga tinda namin sapatos. Tsaka sa Panginoon po, pasalamat po kay Lord. Maraming sapatos na pang mabibili ko nito. Salamat po talaga. At hindi pa riyan nagtatapos ang pagbuhos ng sorpresa. Mula po sa TESDA Tubigon, binibigay namin sa iyo ang scholarship training ng Dressmaking NC2 under the STEP program, libre na training allowance, meron ka ding entrepreneurial training, higit sa lahat meron kang toolkit na sewing machine na ibibigay din sa iyo ng TESDA. Sana'y makatulong sa iyo, Mary May, ang regalo mula kina Ma'am. Maraming salamat po, Ma'am. Makatulong po ito sa amin. At para naman kay Nanay Marita, may munting souvenir kaming iiwan para sa kanya. Wow, thank you. Rosario fan. Ang ganda-ganda. Siyempre, hindi tayo maghihiwalay nang hindi namin natutupad ang isa sa mga pinakahihiling ng iyong puso. Halina't samahan kami sa mahimalang imahin ng Birhen Maria sa Simala Church, Sibunga.
Matagal na akong wish ko na gusto ko na pumunta. Malayo, walang pera. Ito ang miraculous shrine dito sa Simala, Sibonga, Cebu. At ito ang matagal ng pangarap na mapuntahan ni Nanay Marita. Kaya mula Bohol, isinama namin silang mag-anak sa milagrosong simbahang ito. At dito, taimtim na nagpasalamat si Nanay Marita sa lahat ng mga biyayang kanilang nakamtan. Sobrang ganda ang lugar din. Masaya ako. Parang pakiramdam ko nung hindi ko gusto lumabas dyan. Nagpapasalamat ako sa wish ko lang na nakarating ako dito kasama kong pamilya ko. Saya-saya, salamat po. Libre ang mangarap sa wish ko lang at ang mga pangarap na yan agad mabibigyan ng katuparan dito sa Wish Express. All set na si Wish Angel. Bit-bit ang kahon ng kahilingan. Sino-sino kaya ang mapapangiti niya ngayong araw? Siya si Juliza. Dahil sa pagiging mapusok noon, maaga raw naglaho ang mga pangarap niya sa buhay. Magkakaanak na po ako nung sa edad na 19. Down na po ako niyan kasi baka palayasin po ako ng mama ko dahil doon nag-aaral pa po ako niyan. Tapos yun nalaman ko ng boyfriend ko na wala na, may anak po kami. Iniwan niya po ako kasi hindi niya daw po kaya. Kaya pinanindigan ko na lang po maging single mom. Nabago man ang kapalaran ni Juliza, pipilitin niya raw na hindi na magkamali bilang magulang. Sa abot ng kanyang makakaya, naisa na niyang maibigay ang lahat ng pangangailangan ni Baby Yumi. Mahirap din po kasi sabi nga po ng iba, di biro magka-baby dahil kuyat ka araw-araw. Tapos kailangan lagi po siyang babantayan. Yun po, kapag kasakit siya, syempre masasaktan po ako yun. Yung mga damit na sinusuot niya po, pinaglumaan lang po ng mga kapatid ko, kaya po gusto ko po makasuot po siya ng damit na bago. Yan lang ba? Huwag nang mainip dahil narito na ang katuparan ng wish mo. Ang isang set na baby dress na hinihiling mo, gawin na nating isang cabinet ng gamit para sa inyong unika, iha. Maraming salamat. Pagtanaw naman ng utang na loob ang nagtulak kay Ronalyn para lumapit sa Wish Express. Gusto niya sanang masurpresa ang pinakamamahal niyang ina na isang labandera. Kasi po nung one time na wala akong makain, nakapiranggot na pagkain, tinira namin sa kanya. Kahit na gutom na po siya, talagang sa amin niya na lang po nidaan. Hindi niya na po inisip yung sarili niya, basta makakain kami. Kaya gusto ko pong bumawi, kaya po sumunod ako sa wish ko lang. Pa-birthday ko na rin po sa kanya. Inaabot daw si Nanay Annalyn ng 15 oras kada araw sa kakukuskus ng mga damit. Sana naman daw ay mapagaan niya ang bawat araw para sa kanyang ina. Alam ko po na makakapagpaligay sa kanya ay isang washing machine kasi marami po kasing labahan na hindi na po namin matapos-tapos. Special delivery po! Nataon din kasi na malapit na rin pala ang kaarawan ni Nanay Annalyn. Regalo namin sa inyo ang isang brand new washing machine. Kasi ang laki po ng paghihirap niya para sa amin eh. Ayun na lang po yung may tutulong ko. Masaya po. Mahal pala niya ako. Wish uli para sa ina ang natanggap namin mula kay Vida. Nag-aalala kasi siya sa kanyang nanay na 78 gulang at isang caretaker sa isang bahay. Sumulat ako sa Wish Express kasi malapit na yung birthday ng nanay ko. Matagal niya na akong pinapasulat. Minsan, kailangan i-monitor yung BP niya. Pupunta pa siya dun sa kapitbahay, mangangatok siya para i-BP. Tapos hindi rin ako marunong gumamit ng yung mano-mano. Kaya yun na lang ang inano ko. Kasi total, nakakabasa naman siya ng numero. Matatandaan niya. Pag tumawag ako, alam niya na kung anong sasabihin sa akin. Ayaw naman makipisa ni Lola Pilar sa kanyang anak.
Ang rason ni Lola, kaya pa rin naman daw niyang magtrabaho. Sana lang daw ay matulungan siya sa mga ilang iniinda ng kanyang katawan. Ito nga, balakang. Saka minsan batok nangangalay. Yung ganyan daw talaga pag tumatanda, pag may edad na. Yung inatake nga ako hating gabi. Yun, tatakbo siya dito, natakot siya, tahabulin siya ng mga lasing. Wish Express Delivery po para kay Lola Pilar. Isang portable blood pressure monitor. Maraming salamat. May bonus pa yung mga gamot ha, na pang-maintenance at supplement. Maraming salamat. Sana umaba pa ang buhay niya. Marami pa siyang matulungan. Libre ang mangarap. At sa pagkakataong ito, ang inyong mga pangarap na ang mismong kakatok sa inyong pintuan. Hanggang sa susunod na Sabado mga kapuso, ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.